Kabanata 721. Ito ay isang magandang araw upang dalhin si Isa para kunin ang sertipiko ng kasal niyo bukas. Pagkasabi noon ay ibinaba ng matanda ang tawag. Kumunat ang noo ni Benjamin habang nakatingin sa phone niya. Ibinaba niya ito at saka nagpatuloy sa pagtatrabaho hanggang hating gabi. Hanggang sa pumasok si Edwin at minadali siya sa kama ay umakyat na siya para mag-shower. Pagpasok sa silid, natarante si Benjamin nang makitang walang laman ang kama. Kaya pagkatapos maligo, pumunta siya sa kwarto ng mga bata para hanapin si Erisa. Napakunot ang noo niya nang makita ang lahat ng mga bata na nakayakap kay Erisa. Nang matanto ni Benjamin na nakalabas na ang mga paa ng mga bata sa ilalim ng kumot, yumuko siya para hilahin ang kumot, ngunit patuloy nila itong sinisipa. Matapos subukan ito ng 2 beses, sumuko si Benjamin at bumalik na lamang sa kanyang sariling silid, ngunit hindi siya makatulog. Umikot-ikot siya, at sinubukan pa niyang matulog sa una ni Erisa, ngunit walang gumana. Hindi nagtagal, napaupo siya sa pagkabigo at pumunta sa silid ng mga bata dala ang kanyang unan. Matapos ilagay ang kanyang unan sa gilid ng kama, marahan niyang pinapasok ang mga bata sa loob at patagilid na natulog sa kanilang kama. Habang nakahiga siya, ipinatong sa kanya ng isa sa mga batang lalaki ang kanyang paa, na nagbuntong hininga mula kay Benjamin. Nang makita niyang mahimbing na natutulog si Erisa, lumapit siya at niyakap ang mga anak at ito. Noon lang siya tuluyang nakatulog. Pagsapit ng umaga kinabukasan, nakaramdam ng hiya si Erisa nang magising si Benjamin sa kama kasama niya, kasama ang mga bata. Sinubukan niyang tumabi, ngunit humigpit ang yakap ni Benjamin sa kanya. Sa di kalayuan, kitang-kita niya na kitang-kita ang mga katangian ni Benjamin. Ang hanay ng mga kilay sa kanyang mukha ay ganap na pinuri ang kanyang mukha, at ang kanyang tulay ng ilong ay tuwid at mataas. Lahat ng tungkol sa kanya ay katangi-tangi. Biglang nakasalubong ng kanyang mga mata ang isang pares ng malalim na mga mata, at nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sandali lang, bulong ni Benjamin habang hinalikan siya sa noo bago muling nakatulog. Napakurap si Erisa sa kanyang mga mata sa gulat, ang kanyang puso ay tumibok. Bumibilis ang tibok ng puso niya habang nakatingin sa natutulog na lalaki. Ang kanyang mapagmahal na halik, kasabay ng kanyang banayad na tono, ay nagbigay ng ngiti sa kanyang mukha. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Tinitigan niya ito ng matagal bago niya marahang itinabi ang braso nito at bumangon sa kama. Saan ka pupunta? Maaga pa naman. Napalingon siya nang marinig ang boses nito na may bahid ng inis. Tapos, sinalubong siya ng dismayadong mukha nito. Nagluluto ako ng almusal. Sagot niya, hindi na kailangan. Bumalik ka, hindi nasisiyahang sabi ni Benjamin. Matulog ka na. Hindi na ako natutulog, sagot niya sabay bangon sa kama. Temperamental itong lalaking ito. Kanina lang maamo siya, tapos ngayon nagwawala na siya sa akin. Dahil bumangon na si Erisa, hindi na makatulog si Benjamin kaya umupo na rin siya. Nang makita niyang tulog pa ang mga bata ay itinakip niya sa kanila ang kumot bago bumalik sa sariling silid. Nagto-toothbrush si Erisa nang dumating si Benjamin. Pumasok siya sa banyo at kinuha ang kanyang toothbrush. Tiningnan siya ni Erisa mula sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ka ba matutulog? Pinandilatan siya ni Benjamin sa salamin. Inaasahan mo bang makakatulog pa ako pagkatapos mong umalis? Nawala nang masabi si Erisa. Nagmumag siya ng bibig at iniluwa ang tubig. Well, ang paggising ko ay walang kinalaman sa pagtulog mo. Pinaparinig niya na parang kasalanan ko. Gising mo na ako nung umalis ka. Paano ako matutulog pagkatapos nito? Ungol niya sabay toothbrush. Kumaibat ang mga labi ni Erisa, at tumabi para maghilamos ng mukha, ayos lang. Hahayaan ko na lang siya. Palagi siyang masungit paggising niya. Sa pag-iisip na iyon, umalis siya upang magpalit at bumaba para maghanda ng almusal. Dahil ang mga bata ay papasok na sa paaralan noong araw na iyon, nagpasya siyang maghanda ng mas maraming pagkain para sa kanila para may maisama sila. Nang magising si Edwin at nakitang nasa kusina na si Erisa, dali-dali itong lumapit para tulungan siya. Miss Graham, ako dapat ang gumagawa nito. Hindi naman big deal, Edwin. Pinagluluto ko sila ng almusal, nakangiting sabi nito. Dahil nagpumilit si Erisa na gawin ito, lamhinga-linga si Edwin sa paligid kung may maitutulong ba siya. Marahil ay maaari ka ring maghanda ng almusal para kay Mr. Graham. Oh, maikling sagot ni Erisa. Isang makahulugang ngiti ang ipinukol sa kanya ni Edwin. Hindi nagtagal nang magsimulang mag-abala si Erisa sa kusina, bumaba si Benjamin na nakasuot ng sports attire.
Nang makita niyang occupied na si Erisa, nauna siyang mag-jogging sa umaga. Kabanata 722. Ilang ikot pa lang si Benjamin nang huminto ang kotse ni Kingsley sa tabi niya. Ibinaba ang bintana ng sasakyan, at kumaway si Kingsley sa kanya. Umaga, Benjamin. Nag-eehersisyo. Mabilis na tumingin sa kanya si Benjamin at kinuha ang kanyang telepono. Umalangaw ang malamig niyang boses. Sino ang nagpapasok ng lalaking ito? Kung sino man yan, nakukuha mo sa akin. Gusto kong palayasin niyo siya. Putol ni Kingsley, hoy. Pumasok ako ng mag-isa. I'm so sorry. Boss, hindi ko na uulitin. Mangyaring huwag mo akong itapon. Alam mo bang nakakahiya? Ngumisi si Benjamin. Patuloy ni Kingsley, boss, pangako hindi ko na isususukan ang ilong ko sa private life mo, okay? Nag-alala lang ako, kaya naman saglit akong nakinig. Hindi mo kailangang maging ganito kagalit. Wala naman kayong ginawa. Bumaba ka sa kotse, Kingsley Watts. Umungol si Benjamin, agad na huminto. Nagpadala iyon ng panginginig sa gulugod ni Kingsley. Ayaw mong maalis, di ba? Ngumisi si Benjamin. Bumaba si Kingsley sa kanyang sasakyan gaya ng sinabi. So hindi mo ako pinapaalis. Mapaglarong tanong niya. Gagawin ko ang lahat basta huwag mong gawin sa akin iyon. 5 pang round. Don't you dare take a break. Utos ni Benjamin. Nalaglag ang panga ni Kingsley. Tumingin siya sa kaibigan na puno ng pag-asa. 50 round. Ang isang round ay 800 metro, at 50 round ay nangangahulugang 40 kilometro. Napaka-cold-blooded ni Benjamin. O gusto mo bang tumakbo ng may dagdag na timbang? Tanong ni Benjamin, na hindi nag-iwan ng puwang para sa negosasyon. Sige, gagawin ko. Walang choice si Kingsley kundi gawin ang sinabi sa kanya. Nang hindi man lang nagpalit ng sneakers, nagsimula na siyang tumakbo. Hindi siya pupunta kung hindi dahil sa mga bata. Ang ilang mga bodyguard ay tumakbo kay Benjamin upang humingi ng tawad nang makita nila si Kingsley na tumatakbo sa truck. Paumanhin, Mr. Graham. Hindi namin napigilan si Mr. Watts. Nagdilim ang mukha ni Benjamin. Ano pang hinihintay niyo lahat? Takbo, 100 round. Oo, sir. Nagsimula silang tumakbo at sumunod ng malapit sa likuran ni Kingsley. Ang 100 round ay hindi isang problema para sa mga sinanay na gwardya, ngunit para sa Kingsley, siya ay nasa para sa isang hiling. Pagod na siya sa aso pagkatapos lamang ng ilang ikot. Anong talo? Panunuya ni Benjamin. Nagalit si Kingsley, ngunit hindi siya ng ahas na huminga. Matagal na rin mula noong huli siyang nagsanay. Dahil sa pagkabigo sa kahinaan ni Kingsley, umuwi si Benjamin. Wala na siya sa mood mag-ehersisyo. Pagkabalik ay naupo siya sa sala at kinuha ang dyaryo. Maliligaw ako pagkatapos kong magbasa ng balita. Nang makita ni Edwin si Benjamin, kumuha siya ng isang basong tubig at lumapit. Tapos ka na ba sa iyong morning exercise, Mr. Graham? Oo, maikling sagot ni Benjamin habang patuloy sa pagbabasa. Si Edwin naman ay nahirapan at bumalik sa kusina para tulungan si Erisa. Nang maamoy ni Benjamin ang bango ng masasarap na pagkain na nagmumula sa kusina, tumangala siya sa kusina at nakita niya si Erisa na naghahanda ng almusal. Ano ang ginagawa niya? Mabango ito. Ibinaba niya ang kanyang dyaryo at lumapit sa kanya. Edwin, lagyan mo ng peanut oil, pakiusap ni Erisa. Gamitin ba natin ang ilang scallion bilang palamuti? Tanong ni Edwin. Oo, pakiusap. Gusto ko ng scallion, masayang sagot ni Erisa. Pero hindi ko gusto ito. Isang boses ang nagmula sa entrance ng kusina. Nang makita ni Benjamin na talagang gumagawa sila ng masarap na balot, mabilis niyang sinabi sa kanila ang kanyang mga kagustuhan sa pagkain. Sinaman siya ng tingin ni Erisa. Para sa mga bata ito. Hindi sila maganda kung walang scallion. Hindi mo kailangang kainin ang mga ito kung hindi mo gusto ang mga ito. Isang banayad na. Pagkunot ng noo ang namao sa kanyang mga kilay. Lumingon siya at tinignan ang ibang pagkain na inihanda ni Erisa. Mayroong ilang mga sariwang sandwich, ngunit napagtanto ni Benjamin na mayroon din silang mga scallion sa mga ito. Lumalim ang kanyang pagkunot ng noo. Huwag kang mag-alala, Mr. Graham. Ihahanda ni Mrs. Graham ang sa iyo pagkatapos nito, ang timbang ng mayordomo. Single ni Benjamin kay Erisa. Gusto ko ang parehong pagkain na mayroon sila, ngunit walang mga scallion. Nabalisa si Erisa. Alam niyang sinasadya niya iyon. Maaari mong piliin ang mga ito ng mag-isa, Graham. Sa tingin mo, posible pa ba iyon? Tanong niya, tinitingnan kung gaano sila pinong-diced. Ano ang hindi mo ipinapakita sa akin kung paano mo ito ginagawa?
Itinuro niya ang bagong handa at malasang sandwich habang nagsasalita. Naiinis si Erisa, ni hindi niya alam kung may natitira pang tinapay para makagawa pa siya ng mga sandwich. Ilang set lang ng almusal ang ginawa niya. Akala ko ba ayaw mo sa kanila? Tanong niya. Kabanata 723. Well, parang gusto kong magkaroon ng sandwich ngayon. Mukhang maganda sila. Sa pagsasalita, kinuha niya ang mga kubyertos at binaligtad ang mga sandwich. Saglit na naisip ni Erisa na nakakatawa ang kanyang ugali. Ganyan ka na ba talaga galit sa mga scallion? Ito ay medyo maganda. Dapat mong subukan ito. Sumulyap si Benjamin sa kanya at pagkatapos ay sa mga sandwich. Nag-isip siya saglit at inabot ang isa habang ipinagpatuloy niya ang pagluluto. Hanam, hindi masama. Kumuha siya ng isa pa. Nang muling bumalik si Erisa, napagtanto niyang nakainan niya ang 2 plato ng sandwich. Ikaw, napatulala siyang tinitigan ni Erisa. Inubos niya ang 2 plato. Ang natitira ay hindi sapat para sa mga bata. Sa pagtingin sa problema ni Erisa, hindi naiwasang magtaas ng kilay ni Benjamin. Anong masama doon? Hindi ba ako makakain ng pagkain? Oo, kaya mo, pero hindi ka makakain ng share ng iba. Ang natitirang pagkain ay hindi sapat para sa mga bata, mahinang reklamo ni Erisa. Sa kabilang banda, naaliw si Edwin sa kanilang pakikisalamuha. Kinurot ni Benjamin ang kanyang ilong at napalingon sa mayordomo. Tumawag siya, Edwin, ilagay ang natitirang mga sandwich sa iisang plato. Oo, Mr. Graham. Agad na inilagay ni Edwin ang mga sandwich sa isang malaking plato at inilagay sa microwave para uminit. Nawala nang masabi si Erisa. Umalis na siya at nagpatuloy sa pagluluto ng almusal. Si Benjamin naman, lumabas siya pagkatapos magtagal ng ilang sandali. Pagkatapos, umakyat siya sa itaas para mag-shower. Pagkatapos niyang magpalat ng bagong set ng maayos at malinis na damit, oras na para gisingin ang mga bata, kaya agad siyang pumunta sa kwarto ng mga bata. Dahil natutulog pa ang mga bata, hinawi niya ang mga kurtina para makapasok ang sikat ng araw. Oras na para gumising, Gavin, tawag niya, lumingon sa kama. Lumingon ang bata sa kabilang gilid at naginat bago umupo sa kama. Kinusat niya ang kanyang mga mata, inaantok na nakatingin sa kanyang ama. Good boy, maghugas ka na. Sumuyo si Benjamin, ginulo ang kanyang buhok. Tim at Zachary, bangon. Tinapik sila ni Benjamin. Oliver at Jasper, kayo rin. 6:00 na. Nang marinig ni na Oliver at Jasper ang kanilang ama, humikab sila at nagtanong, nasaan si Mommy? Nagluluto siya ng almusal, sagot niya, binuhat sila mula sa kama. Pagkatapos, inayos niya ang kanilang mga damit bago niya yaang maglaba. Hinihintay na ni Gavin na sabay silang mag-toothbrush. Nang makita ni Benjamin na handa na ang lahat, pumunta siya upang tawagan si Jessie. Jessie, bumangon ka at sumikat. Ma'am, gamulong siya sa gitna ng kama, ibinaon ang mukha sa unan habang patuloy na natutulog. Lumapit si Benjamin at marahang tinapik ang likod niya. Jessie, gising na ang mga kapatid mo. Dapat gumising ka na bago ka malate sa school. Hindi, protesta ng dalaga. Gamulong-gulong hanggang sa gilid ng kama. Sumakit ang ulo ni Benjamin. 2 beses na niya itong tinawagan, ngunit tumanggi pa rin itong bumangon sa kama. Tumayo siya sa tabi ng kama, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin kay Jessie na mahimbing na natutulog. Samantala, tapos nang maghugas ang 5 lalaki. Nang makita nila kung gaano kawalang gana si Benjamin, hindi nila maiwasang makitang nakakatuwa ito. Lagi na lang ba siyang ganito? Tanong ni Benjamin sa mga lalaki. Nagpalitan ng tingin ang mga lalaki. Sina Zachary, Oliver, at Jasper ang may autoridad na magsalita sa ngalan ng grupo. Kaya naman, sinaman ang tingin ni na Gavin at Tim ang tatlo. Oo, sagot ni Jasper sabay tango. Ito ay isang gawaing bahay na gumising kay Jessie, dagdag ni Oliver. May paraan ba para maalis siya sa kama? Humingi ng payo si Benjamin sa mga bata dahil akala niya malalaman nila. Hindi, walang paraan na magagawa mo iyon, sagot ni Zachary. Nagdududa si Benjamin. Umupo siya at pinisil ang ilong ni Jessie. Wakey, wakey. Jessie pouted her lips and retorted pero natulog ulit. Natawa si Gavin nang makitang walang silbi ang effort ni Benjamin. Sinubukan muli ni Benjamin sa ibang pagkakataon, ngunit hindi nakikiisa si Jessie, kaya't kinuha niya ang babae mula sa kama at dinala siya sa banyo upang basain ng tuwalya ang kanyang mukha. Kabanata 724.
Sa wakas ay nagising si Jessie nang maramdaman niyang dumampi ang tubig sa kanyang mukha, ngunit ang una niyang nakita ay ang mabagsik na mukha ni Benjamin sa kanyang harapan. Nagpout ang dalaga na parang maiiyak na. Masyado ba akong magaspang? Biglang lamambat ang boses ni Benjamin nang maisip niyang nasaktan niya si Jessie sa magaspang na galaw niya. Nagkukumpulan ang mga lalaki sa pintuan ng banyo habang nakatingin sila. Sa totoo lang, humanga sila na nagawa ni Benjamin na gisingin si Jessie sa pamamagitan lamang ng pagbunot sa kanya mula sa kama at paghugas ng kanyang mukha. Jessie, pag-aaliw nila sa kanya. Gavin, napataas ang mood ni Jessie nang makita niya ang lahat ng kanyang mga kapatid sa pintuan. Halika na, nasa baba na si Mommy, mabilis na putol ni Zachary. Ayaw niya talagang simulan ng kapatid ang araw niya na malungkot. Nasaan si Mommy? Tanong niya. Nagluluto siya ng almusal, kaya mas mabuting bilasan mo, payo ni Zachary. Okay, tumango si Jessie at saka tumingin kay Benjamin. Pakiusap, ibaba mo ako, Mr. Graham. I can brush my teeth myself, nahihiyang sabi niya. Oo naman. Ibinaba siya ni Benjamin at nilagyan ng toothpaste ang kanyang toothbrush para sa kanya. Magpalit na kayo, sabi niya sa 5 lalaki. Tinitigan silang dalawa ng mga lalaki ng ilang segundo bago sila tuluyang umalis para magpalit. Nanatili si Benjamin sa banyo para makasama si Jessie. Pagkatapos magsipilyo at maghilamos ni Jessie, tumingin siya kay Benjamin at sinabing, Mr. Graham, gusto kong umihi. Pinaupo siya ni Benjamin, ngunit tila hindi komportable ang dalaga. Akala ko ba gusto mong umihi? Naiinip na si Benjamin matapos maghintay ng ilang sandali. Oo, gusto ko. Pero pwede ka bang lumabas? Mahinang sagot ni Jessie. Noon lang napagtanto ni Benjamin na namumula ang pisngi niya dahil nahihiya siya. Sige, bilasan mo, sabi niya. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto sa likuran niya, ngunit hindi iyon sapat para sa dalaga. Bumaba siya at lumapit para i-lock ang pinto. Hindi ko kayang ipaalam sa kanya na babae ako. Hindi makapaniwalang napangiti si Benjamin nang marinig niyang nakalock ang pinto. Bakit siya nag-iingat kahit nasa sarili niyang bahay? Nakita ni Gavin at ng iba pa ang eksenang iyon. Ang naguguluhang tingin ni Benjamin ay nagbigay ng ngiti sa kanilang mga mukha. Nang maramdaman ni Benjamin na may nakatingin sa kanya, iniwas niya ang tingin sa kanila. Ang mga lalaki ay mabilis na umiwas ng kanilang mga mata, ibinaba ang kanilang mga ulo habang sila ay nakabatan. Umiling si Benjamin at naglakad para tulungan sila. Salamat, Mr. Graham. Salamat, tatay. Sinuklay ni Benjamin ang kanilang buhok para sa kanila pagkatapos nilang lahat magbihis. Ihanda mo na ang mga bag mo, sabi niya. Pagkatapos, pinuntahan niya ang uniforme ni Jessie. Tapos ka na ba? Halika at magpalit ka na. Medyo nanlumo si Jessie sa pagkakahawak niya. Halika na, palitan na kita. Nakahanda na ang mga kapatid mo sa paaralan, malumanay na sabi ni Benjamin. Ninakaw ni Jessie ang kanyang mga kapatid at napagtantong handa na silang pumasok sa paaralan. Maging si Tim ay nakasuot na ng bago niyang uniforme. Tumakbo si Jessie at hinayla ang kanyang uniforme, dinala ito sa banyo. Muli, nilock niya ang pinto bago siya nagpalit. Ano bang meron sa batang ito? Walang dapat ikahiya. Pinipigilan ng mga lalaki ang kanilang pagtawa at mabilis na lumingon upang tingnan ang kanilang mga bag. Ayaw nilang ipagsapalaran si Benjamin na makita ang kanilang reaksyon. Tim, dala mo ba ang bote ng tubig mo? Make sure you have that. Paalala ni Zachary. Oo, nasa school bag ko, sagot ni Tim. Sabay na tayong bumaba at hilingin kay Mommy na punuin ito para sa atin, dagdag ni Jasper habang sumama sa kanila. Akala ko ba sa school na lang tayo kukuha ng tubig? Tanong ni Tim. Oo, kaya namin, pero kadalasan may dala kami mula sa bahay. Magre-refill na lang tayo kapag naubusan na tayo ng tubig sa school, matiig ang paliwanag ni Oliver. Ayoko ng tubig sa school. Iba ang lasa nito sa nakukuha natin sa bahay, sabi ni Gavin habang kinukuha ang kanyang school bag. I see. Sagot ni Tim. Kinuha rin ang sarili niyang school bag. Bakit pakiramdam ko ang bigat ng school bag mo? Tanong ni Tim. Oh, may mga libro tayo dito, paliwanag ni Gavin kay Tim. Ibibigay sa iyo ng punong guro ang iyong mga libro pagkatapos mong pumasok sa paaralan. Magiging mas mabigat ang iyong school bag kung ganoon. I see. Tumango si Tim. Tim, I think you look good in your uniform, papuri ni Jasper sa kapatid. Kabanata 725. Hindi, maganda ka, Jasper, papuri ni Tim. Tuwang-tuwa si Jasper. Haha, alam ko naman diba,
I've always looked good, malapad ng ngiti ang sagot ni Jasper. Sabi ni Zachary na may halong pang-iinis, parang lahat tayo ay hindi maganda. Nagtawanan ang lahat, napangiti din si Benjamin na nakatingin sa masayahin. Tapos ka na ba, Jessie? Bigla niyang naalala, kumatok, malapit na, nagmadali si Jessie, nagsuot ng damit, at binuksan ang pinto. Tapos na ako, Mr. Graham, nahihiyang sabi niya. Nang makita ni Benjamin na hindi nakatupi ng maayos ang kwelyo nito, yumuko ito at inayos ito para sa kanya. Tumingin sa kanya si Jessie na may pasasalamat ng ngiti. Salamat, Mr. Graham. Marahang kinurot ni Benjamin ang pisngi niya. Kunin natin ang school bag mo, bababa na tayo para mag-almusal. With that said, nilagay niya ang mga strap ng school bag kay Jess. Nang muling tumayo si Benjamin at nakita kung gaano ka-cute ang lahat ng kanyang mga anak sa kanilang uniforme, nag-init ang kanyang puso. Sige, oras na para sa almusal. Magkahawak kamay ang 6 na bata at maayos na bumaba. Almusal, andito na tayo. Bulalas ni Gavin habang nangunguna sa pagbaba ng hagdanan na sinusundan ni Benjamin sa likuran ng mga bata. Mag-ingat, mga bata, paalala niya nang makita silang magkahawak kamay. Tumango sila at binagalan. Nang makarating sila sa ibaba, tumakbo sila sa kusina. Mommy, Mommy, tuwang-tuwa ang mga bata na makita ang kanilang ina. Naningkit sa pagmamahal ang mga mata ni Erisa nang makita silang lahat na nakabihis para sa paaralan. Hello, sweethearts. Nakatulog ba kayo ng maayos? Oo, Mommy, at handa na tayong lahat para sa paaralan. Sagot nila, mabuti, ibaba mo na ang mga bag mo at maghanda para sa almusal. Agad na pumunta sa sala ang mga bata para habarin ang kanilang mga school bag. Pinatay ni Erisa ang apoy sa kalan at inilabas ang almusal. Gisingin mo silang lahat, tanong niya kay Benjamin nang makita siyang nakasuot ng suit at kurbata. Tumango si Benjamin. Sumulyap sa kanya at sumagot, oo. Si Jessie ay isang dakot. Tumawa si Erisa, alam ko naman diba? Paano mo nagawa? Dinala ko siya sa banyo at pinunasan ang kanyang mukha ng basang tore, sagot niya, na umupo sa pangunahing upuan. Inilatag ni Erisa ang mga plato habang si Edwin naman ay lumapit para tumulong sa pag-aayos ng mesa. Nang handa na ang mga bata ay lumapit na rin sila sa hapagkainan. Morning, Mommy. Umaga, Mr. Whitley. Umaga, Miss York. Binati ng mga bata ang bawat matanda habang sila ay nakaupo. Morning, mga anak, bati ni Erisa pabalik, na binuhusan ng bawat isa sa kanila ng sinigang na oatmeal. Halika na, kumain ka na. Sige, masunurin nilang sagot. Mrs. Graham, dapat maupo ka na rin. Ipaubaya sa akin ang natitira. Kailangan mo pa silang ipadala sa paaralan mamaya, magiliw na paalala ng mayordoma sa kanya. Oo, Mommy. Samahan mo kaming mag-almusal, sigaw ni Gavin. Yun din ang sinabi ng iba pang mga bata. Naghihintay kami, sabi ni Benjamin. Napangiti si Erisa. Sige, sasama ako. Dali-dali siyang pumunta sa kusina at inilabas ang natitirang pagkain bago hinubad ang kanyang apron para mag-almusal sa kanila. Pumunta si Edwin sa gilid ng mga bata at naglagay ng pagkain sa kanilang mga plato. Tuwang-tuwa si Erisa nang makita ang mga bata na nasasarapan sa kanilang almusal. Dahan-dahan, mainit ang pagkain. Mommy, ang sarap, bulong ni Jasper. Oo, ikaw ang pinakamagaling magluto, Mommy. Sabi ni Jessie, may bahid ng pagkain ang sulok ng kanyang bibig. Gusto ko ang sandwich. Dagdag pa ni Oliver, kumuha siya ng isa pang piraso. Nang makitang nagustuhan ito ng mga bata, kumuha si Edwin ng dagdag na piraso para sa bawat isa sa kanila. Teka, wala pa kayong sandwich. Biglang sabi ni Tim sabay tingin sa plato na walang laman at saka kina Erisa at Benjamin. Huwag mo kaming alalahanin. Nagkaroon na kami, paniniguro ni Erisa sa kanya sabay ngiti. Ha, nagulat si Zachary. Nag-almusal na kayo. Sinulyapan ni Erisa si Benjamin. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Gavin ang ama. Kaya kinain mo ito, Daddy. Oo, sagot ni Benjamin. Ang iba pang mga bata ay namangha. Kabanata 726. Curious na tanong ni Jasper, Mr. Graham, bakit ka pa kumakain kung nag-almusal ka na? Pang-aasar ni Erisa, tama siya. Bakit ka pa kumakain kung nag-almusal ka na? May guts ka, di ba? Sagot ni Benjamin. Nakangiting tumingin sa malayo si Erisa at pinatuloy ang pagkain ng mga bata. Tumango sila at kumain ng busog. Para sa kanila, laging pinakamasarap ang pagkain ni Erisa.
Habang kumakain sila, napagtanto ni Erisa na naabala si Tim. Anong problema, Tim? Tanong ni Erisa. Nami-miss mo si Lola, hindi ba? Tanong ni Zachary na nakatingin sa kanya. Nakatitig kay Erisa, sinabi ni Tim pagkatapos ng isang pause, Miss York, okay lang ba kung dalhin ko rin itong pagkain para sa Lola? Ngumiti si Erisa sa kanya ng magiliw. Natutuwa siya na gusto ng bata na ibahagi ang magagandang bagay kay Maria. Naghanda na ako ng set ng almusal para sa kanya. Ipapadala ko sa kanya pagkatapos mong ihatid sa school. Salamat, Miss York. Sagot ni Tim na medyo kinakabahan pa. Miss mo na ba siya, sweetheart? Patuloy na tanong ni Erisa. Tumangala sa kanya si Tim na nanlalaki ang mga mata at tumango. Maaaring hindi kami makapunta sa ospital sa umaga, ngunit maaari naming tawagan siya. I can bring you all to visit her after school ends, alok ni Erisa. Masiglang tumango si Tim. With that said, tumayo si Erisa para makipag-video call kay Sean. Matapos makumpirma sa doktor na gising na si Mary, hiniling ni Erisa na kausapin siya. Nang makitang nasa mabuting kalagayan si Mary, ngumiti si Erisa at bumati, Morning, Granda. Hoy, umaga, Isa, bati ng matandang babae na may malaking ngiti. Lola, pwede ba akong dumaan pagkatapos kong ipadala ang mga bata sa paaralan? Dalhan kita ng pagkain. Ang 6 na bata ay nagtipon sa paligid ni Erisa nang marinig nilang si Mary ang samando, ngunit siniguro nilang hindi nila haharanggan ang pagtingin ni Tim. Akala nila gusto niya itong kausapin. Lola Lolo, hoy, Tim, yan ba ang school uniform mo? Nakakamangha ka, adoringly komento ni Mary. Oo, ito ang aking uniforme, Lola. Bibisitahin kita sa ospital pagkatapos kong mag-aral mamaya. Ang galing. Ay pangako mo sa akin na mag-aaral kang mabuti sa paaralan, okay? Huwag mo akong alalahanin. I'll be fine, paniniguro ni Mary. Habang nag-uusap sila, lumapit si Benjamin para kausapin si Erisa. Dapat magpalat ka na. It's almost time, paalala niya. Tumango si Erisa at hinayaan si Tim na ituloy ang usapan. Pagkatapos, hiniling niya kay Edwin na mag-impake ng pagkain at umakyat sa itaas. Nakalimutan ko. Biglang napagtanto ni Arisa na nakalimutan niyang punan ang kanilang mga bote ng tubig. Sweethearts, sigaw niya mula sa hagdanan, kumuha ka ng tubig. Sorry, nakalimutan ko. Oo, Mommy. Ang mga bata, maliban kay Tim, ay sumagot at mabilis na pumunta para kumuha ng sarili nilang tubig. Nagmamadaling umakyat si Arisa para magpalit. Nangangamba na baka mapaso ng tubig ang mga bata, tinulungan sila ni Benjamin na makatayo. Pwede bang may magpasa sa akin ng bote ni Tim? Tanong niya. Ipinasa ni Gavin kay Benjamin ang bote ni Tim. Siguraduhin mong aalagaan mo ang iyong mga kapatid sa paaralan, sabi ni Benjamin habang pinupuno. Ang bote. Gagawin ko, tatay, ang responsableng saad ni Gavin sabay tango ng mariin. Dahil malapit na silang umalis, inilagay ni Edwin ang mga lunchbox. Si Erisa ay nag-impake kanina sa mga school bag ng mga bata. Siguraduhin ubusin ninyong lahat ang inihanda ni Mrs. Graham sa oras ng pahinga, paalala ng Mayor Domo sa mga bata. The best si Mommy, bulalas ng iilan sa kanila. Nang marinig iyon ni Benjamin, sinulyapan niya ang mga bata, na parang hindi siya pinahahalagahan. Natawa si Zachary nang makita niya ang malungkot na ekspresyon ni Benjamin. Nagtanong ang bata, Mr. Graham, nagseselos ka ba kay Mommy? Nagseselos, bakit naman ako magseselos sa kanya? Bulalas ni Benjamin. Nagseselos ka kasi close tayo sa kanya. Ang bata ay tumama sa pako sa ulo. Namula ang mukha ni Benjamin nang marinig iyon. Humajajik sina Gavin, Oliver, Jasper, at Jessie sa lalaki. Nang makita ni Tim na aalis na ang lahat, nag-atubili siyang nagpaalam kay Mary at lumapit. Tapos na ako, sabi niya. Kabanata 727. Hinihintay pa namin si Mommy, para ipagpatuloy mo ang pakikipag-usap kay Great Grandon, sabi ni Gavin. Nahihiya namang umiling si Tim at sumagot, okay lang, dinlaba ko na. Kung tutusin, magagastos ang pakikipag-usap sa telepono. Tim, hindi mo kailangang mag-alala tungkol kay Lolo. Aalagaan siyang mabuti ni Mr. Bailey. Kailangan mo lang mag-focus sa pag-aaral mo. Tiniyak ni Benjamin sa kanyang anak nang makita niyang tahimik ito. Sige, sabi ni Tim sabay tango. Dahil hinihintay pa nila si Erisa, umupo si Benjamin sa couch, kaharap silang 6. Tawagan mo ako o ang mommy mo kung may kailangan kayo sa school. Behave yourselves and obey the school rules,
paalala niya sa kanila. Masunurin namang tumango ang 6 na bata. Uminom ka muna ng tubig bago ka umalis. Sa pagsasalita, tumayo si Benjamin para ibuhos ang bawat isa sa kanila ng isang basong tubig. Masunuring uminom ng tubig ang mga bata habang hinihintay nila si Erisa. Tito Kingsley, biglang sigaw ng isa sa kanila. Si Kingsley, nakatatapos lang mag-ikot, ay pumasok sa bahay na pawisan. Hingal na hingal siya. Nagulat ang mga bata nang makita siya doon. Anong nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka? Tanong ni Oliver. Nakangiting lumapit si Kingsley sa mesa, umiinom sa baso ng tubig na pinakamalapit sa kanya. Sa katunayan, sabay-sabay niyang ininom ang 2 baso nang hindi man lang nagtanong kung sino ang mga basong iyon ng tubig. Matapos mahabol ang kanyang hininga, sa wakas ay sinabi niya, tumingin ka sa akin. Pagod na ako, kawawa ako, tama. Dahil sa pagkalito, ang mga bata ay tumingin sa kanya at pagkatapos ay sa isa't isa. Oo, sabay-sabay nilang sagot. Pagkatapos ay pinandilatan ni Kingsley si Benjamin nang hindi nasisiyahan. Si Benjamin ay nakaupo sa sopa habang sinulyapan si Kingsley nang walang sabi-sabi. Sapat na iyon para tumahimik si Kingsley. Nakangiti siya habang nakatingin sa 6 na bata, na maayos na nakasuot ng uniforme at nakaupo silang lahat sa sofa. Lumalim ang ngiti sa kanyang mukha. Nakaramdam siya ng urge na kurutin na lang ang chubby chicks nila. Umupo si Kingsley sa tabi ni Jessie. Nang makita ni Jessie si Kingsley na nakaupo sa sopa, mabilis siyang dumistansya. Mr. Watts, napakadumi mo. Huwag kang lalapit sa amin. Kumunat ang noo ni Gavin at walang pakundangan na sinabi ang kanyang isip. Pinisil lang ni Zachary, Oliver, at Jasper ang kanilang mga ilong at nanatiling tahimik. Nadurog ang puso ni Kingsley nang makita kung paano naiinis sa kanya ang mga bata. Nang napagtanto niyang si Tim lang ang hindi ganoong reaksyon, medyo naaliw siya. Bakit basa ang damit mo? Hindi maiwasang itanong ni Tim kay Kingsley nang makitang nakatingin sa kanya ang huli. Napabuntong hininga ang lalaki. Well, ang daddy mo ang may kasalanan. Tinatakbo niya ako ng 50 round. Reklamo ni Kingsley, nakahiga sa couch. Nagulat si Gavin at Zachary. 5 pang round. Bulalas ni Jasper. Iyan ay 40 kilometro. Walang magawang ngumiti si Kingsley. Lihim na pinandilatan ng mata si Benjamin, na walang pakialam na nagkakape. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang kopa, at ang pagkilos na iyon niya ay naging dahilan upang matarante si Kingsley. Itinuring niya iyon bilang babala na huwag nang sisihin si Benjamin, kaya lumingon siya sa mga bata. So, pupunta ka ba sa school? Oo, tumango si Jessie. Nag-almusal na kami, ikaw naman. Nag-almusal ka na ba? Pakiramdam ni Kingsley ay napakabait na tanong ng dalaga. Hindi, wala pa. May pagkain ka ba para sa akin? Napatingin si Jessie sa matamlay na lalaki at naawa ito, kaya iniabot nito ang isang plato ng prutas sa coffee table. Itatanong ko kay Mr. Whitey kung may available na pagkain. Salamat. Isa kang anghel, Jessie. Sambit ni Kingsley na may luha sa mukha. Tumakbo ang dalaga sa kusina para hanapin ang mayordomo. Sinundan ng tingin ni Kingsley ang dalaga, at sumili ang ngiti sa lobby nito. Akala niya ay mas cute si Jessie kaysa sa mga kapatid niya. Sa tapat ni Kingsley, pinandilatan siya ni Benjamin at saka tumingin sa hagdanan. Bakit ang tagal ni Erisa? I'll go get your mommy. Sabi niya sa mga bata, tumayo mula sa kanyang upuan. Gusto ring sumunod ng 5 bata, ngunit pinigilan sila ni Kingsley. Mas mabuting huwag na kayong pumunta, baka magagalit ang tatay mo, sabi niya. Hindi niya gagawin. Ganti ni Gavin, ngunit umupo pa rin siya pabalik sa sopa gaya ng sinabi sa kanya. Tumawa si Kingsley, napakayabang na bata. Well, maaari mong subukan kung hindi ka naniniwala sa akin. Kabanata 728. Anong hindi ka pumapalit sa amin? Mungkahi ni Oliver, nanlamig ang mukha ni Kingsley. Hindi kailanman. Si Kingsley ay may peklat pa rin sa nangyari noong nakaraan. Natitiyak niyang pagbabawalan siya ni Benjamin na pumasok sa bahay kung aakyat siya noon. Hindi nagtagal, bumalik si Jessie na may dalang isang plato ng merienda. Mr. Watts, sinabi ni Mr. Whitley na ito lang ang mayroon kami, at maaari mong makuha ito. Maraming salamat, Jessie. Kinuha ni Kingsley ang plato sa kanya at nagsimulang kumain. Pinanood siya ng mga bata na kumakain hanggang sa dumating ang mayordomo at binigyan sila ng isang tasa ng yogurt habang hinihintay nila ang kanilang mga magulang. Samantala, tinatali ni Erisa ang kanyang buhok nang pumasok si Benjamin sa silid.
Nakasandal siya sa pinto habang nasa bulsa ang mga kamay, matamang nakatingin sa kanya. Hindi pa rin tapos, malapit na, sabi niya, lumingon sa kanya. Nakapagpalat na siya ng bagong damit, at kailangan lang niyang maglagay ng kaunting makeup. Habang nakatitig si Benjamin sa kanya, mabilis na natapos ni Erisa ang lahat sa loob ng ilang minuto at kumuha ng handbag, naghahanda na umalis sa silid. Tapos na ako. Tumagilid ang ulo ni Benjamin at tinitigan ang mukha nito. Anong mali? Tanong ni Erisa na alerto. Hinawakan ni Benjamin ang bewang niya at siniil ng halik sa lobby. Naramdaman ni Erisa ang pagtibok ng kanyang puso. You look perfect, seryosong sagot ni Benjamin. Ang kanyang sagot ay nagdulot ng kulay rosa sa kanyang mga pisngi, at sabay silang umalis. Sinalubong sila ng tingin ng lahat nang bumaba sila. Lumalim ang ngiti ni Kingsley nang makita niyang hawak-hawak ni Benjamin ang mga kamay ni Eris. Well, whatever it is, I have to say they look good together. Maging ang mga mata ng mga bata ay nakadikit sa kanilang magandang ina. Mommy, napakaganda mo, sabi ni Gavin habang hindi kumukurap na nakatitig sa ina. Ngumiti si Eris sa bata. Mukhang gwapo ka rin, sweetheart. Humalaklak si Gavin. Ang iba pang mga bata ay nagpuri, Mommy, ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko. At kayong lahat ang pinakagwapong lalaki na nakita ko. Nakangiting sagot ni Erisa. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang makita niyang masaya at masigla ang kanyang mga anak. Hindi maiwasan ni Benjamin na mainggit sa mga bata. Never pa siyang ngumiti sa akin ng ganyan. Mga syota, napuno na ba ninyo ang inyong mga bote ng tubig? Tanong ni Erisa. Tumango ang mga bata. Oo, si Daddy ang gumawa nito para sa atin. Nakuha na ba ninyong lahat ang inyong mga lunchbox mula kay Mr. Whitley? Lumapit si Erisa para tingnan ang mga schoolbag ng mga bata. Oo, mayroon kami, Mommy. Sagot ni Zachary. Tumango si Erisa. Pagkatapos, itinaas niya ang 3 sa mga schoolbag sa bawat kamay. Mabigat sila pagkatapos ilagay ng mga bata sa kanilang mga bote ng tubig. Tara na. Sabi niya sabay labas, maaari kong kunin ang akin, Miss York. Sabi ni Tim sabay kuha ng sariling schoolbag kay Erisa. Sinulyapan siya ni Erisa at nagtanong, hindi ba mabigat, Tim? Umiling si Tim, hindi, kaya kong dalhin ito. Mukhang masaya si Tim na bitbit ang sarili niyang schoolbag. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nakaramdam siya ng pasasalamat na sa wakas ay nakapag-aral na rin siya. Sa sobrang tuwa niya ay namula ang pisngi niya. Nabasa ni Erisa ang kanyang isip at hinayaan siyang dalhin ang kanyang bag. Sa sandaling iyon, lumapit si Benjamin sa kanya at kinuha ang iba pang 5 bag ng paaralan mula sa kanya. Dalhin mo ang mga bata sa kotse. Dahil sa pakiramdam na gamaan ang pakiramdam niya, sinenyasan niya ang mga bata. Sinundan ni Kingsley ang mga bata sa labas na may hawak na plato ng merienda. Hindi siya maaaring magkaroon ng sapat na kaibig-ibig na grupo. Lalo niyang hinahangaan kung gaano sila ka-cute kapag tinatawag nila ang kanilang ina. Mommy, pupunta ka ba sa ospital para bisitahin si Lola pagkatapos mo kaming ipadala sa paaralan? Oo, kung ganoon, susunduan mo ba kami pagkatapos ng klase? Oo, nang marinig ang sagot ni Erisa, tuwang-tuwa ang mga bata. Gusto ko rin silang ipadala sa paaralan. Nakangiting sabi ni Kingsley. Tinitigan siya ni Benjamin ng masama. Pupunta ka ba ng ganito? Kabanata 729. May mga damit ako sa kotse. Magpapalit na lang ako sa kanila, bati ni Kingsley na nasasaktan. Malamig nang umuso si Benjamin habang binuhat ni Erisa ang mga bata sa backseat ng sasakyan. Matapos itago ang mga bag ng mga bata, tinulungan siya ni Benjamin sa pagpapasakay sa mga bata sa kotse. Pagkatapos, isinuot niya ang kanilang mga seatbelt. Pumunta ka at umupo sa harap, sabi niya kay Erisa. Sinisigurado kung maayos ang pagkakaupo ng mga bata bago isara ang pinto ng sasakyan. Lumingon si Erisa sa kanya at nagtanong, nagdadrive ka? Gusto mo bang magmaneho? Nagtaas ng kilay si Benjamin na may bakas ng malademonyong tingin sa kanyang mga mata. Wala akong pakialam, sabik na sagot ni Erisa. Umupo ka sa front passenger seat. Dahil doon, binuksan niya ang pinto sa front passenger seat at sinenyasan siyang pumasok. Napaawang ang lobby ni Erisa. Saka yumuko at sumakay sa sasakyan. Nang makita niya itong gumagalaw para suotin ang seatbelt para sa kanya, dali-dali niya itong hinawakan at ikinulong ito. Tumigil sandali si Benjamin. Pagkatapos, nang makitang lumingon siya para kausapin ang mga bata, isinara niya ang pinto at pumunta sa driver's seat. Lahat ako sa upuan nila. Magsisimula na akong magmaneho ngayon.
Lahat ng 6 na bata ay sumulyap sa kanya at sabay-sabay na nag-chorus, oo. Tuwang-tuwa sila dahil madalang magmaneho si Benjamin, at paminsan-minsan, palihim na sinisilip siya. Nakita ito ni Benjamin sa pamamagitan ng rearview mirror, at ang kanyang karaniwang hindi nakangiting mga lobby ay bahagyang nakakurbo pataas. Napangiti din si Erisa nang makitang nakasilip sila sa kanya. Anong nakakatawa? Tanong ni Benjamin, mabilis siyang tinignan. Tuwang-tuwa si Erisa at masayang sumagot, ay, wala. Lalong lumawak ang ngiti niya. Dala mo ba ang mga gamit para kay Lolo? Oo, dinala ko lahat, sagot niya sabay tango. With Edwin in charge of preparing the things, I don't have to worry about a thing. Ang lahat ay inilagay sa kotse ng maaga. Pagkatapos mamulong ng isang pagkilala, binalik ni Benjamin ang kanyang atensyon sa pagmamaneho. Sandali siyang tinitigan ni Erisa, saka sumandal sa upuan niya para magpahinga. Pambihira ang panahon sa araw na iyon, at nagmaneho sila palabas ng Yaleview habang sumisikat ang araw sa silangan. Nagkataon na tumingin si Erisa sa rearview mirror at may nakita siyang sasakyan sa likuran nila. Sa tingin ko ay nasa likod natin si Mr. Watts, sabi niya kay Benjamin. Oo, mataray na sagot ni Benjamin. Habang pinagmamasdan niya ang kalmadong kilos nito, hindi niya maiwasang isipin na ganoon din siya kalamig at malayo sa sarili niyang mga kaibigan. Si Jasper ay isang chatterbox at hindi makayanan ng katahimikan, kaya't sinabi niya, Mami, pinatakbo ni Daddy si Mr. Watts ng 50 laps bilang parusa. Nakangiting sinulyapan ni Erisa si Benjamin, saka tumingin sa 6 na bata. Saan siya tumakbo lap? Sa bahay namin. Pagsiwalat ni Gavin, nakangisi. Sandaling natigilan si Erisa. Naging abala siya sa kusina at sa pag-aalaga sa mga bata habang kumakain sila na hindi niya napansin. No wonder basang-basa na si Kingsley nung nakita ko siya kanina. Bakit mo pinarusahan si Mr. Watts? Siya inquired, pakiramdam medyo curious. Tumangala si Benjamin at sinulyapan si Erisa sa rearview mirror. Ginawa ko ito dahil nararapat siyang parusahan. Kumaibat ang sulok ng lobby ni Erisa. Pagkatapos, lumingon siya sa kanyang upuan para tanungin ang mga bata, mga mahal, alam niyo ba ang dahilan ng parusa? Umiling silang 6. Hindi rin namin alam, Mami. Hindi sinabi sa amin ni Mr. Watts. Tumawa si Erisa. Ito ay dapat na isang bagay na nakakahiya kung masyadong napahiya si Kingsley na pag-usapan ito. Umupo ka ng maayos, malumanay na paalala ni Benjamin, at tumalikod. Siya para harapin ang harapan. Lumipat ang mga mata niya sa lalaking nagmamaneho ng buong konsentrasyon, pagkatapos ay sa rearview mirror. Hindi niya maiwasang mapangiti nang makita ang mga kaibig-ibig na bata sa likuran, at isang mapagmahal na ekspresyon ang kumalat sa kanyang mukha. Ang aking mga mahal na anak ay napakagandang hitsura. Maaari silang maging mukha ng anumang bagay. Kumunat ang noo ni Benjamin nang mapansin ang mapang-akit na tingin sa mga mata nito at malamig na ngumuso. Seryoso ba siyang nalilito sa mga bata ngayon? Sa isang lalaking katulad ko na nakaupo sa tabi niya, bakit hindi siya tumitingin dito? Makalipas ang 20 minuto, nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Nagmamadaling lumabas si Erisa ng sasakyan nang huminto ito. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto sa likurang pasahero at sinimulang buhatin ang mga bata pababa ng sasakyan. Bumaba din si Benjamin sa kotse at tinulungang bumaba ang 3 nakatatandang bata bago kunin ang kanilang mga bag. Dahil magkahawig ang mga school bag, hindi niya matukoy kung kanino ang isa. Alam ni Gavin sa isang sulyap lang na hindi maalala ni Benjamin, kaya inabot niya ang kanyang school bag at isinukbit sa kanyang balikat. Kabanata 730. Sumunod naman si Tim at inakbayan din ang school bag niya. Tinapunan pa ni Zachary si Benjamin ng masamang tingin habang inaabot ang kanyang bag. Dahil sa kawalan ng salita, dinala ni Benjamin ang 3 natitirang bag kay Erisa. Sweethearts, bilasan mo at isuot mo ang mga school bag mo. Kinuha ni Erisa ang mga school bag sa kanya, inabot ito sa mga bata para sila na mismo ang magsuot ng mga school bags nila. Lumingon sa kanya si Benjamin. Alam mo ba kung aling school bag ang pag-aari? Napatingin si Erisa sa kanya. Siyempre naman, sagot niya na parang iyon ang pinaka-natural na bagay sa mundo. Nang marinig iyon, pinag-aralan ni Benjamin ang mga school bag na lahat ay kamukha niya. Samantala, yumuko si Erisa para himasin ang mga damit ng mga bata at tingnan kung diretsyo na ang kanilang mga school bag. Nang mapansin ni Tim na maingat na tinitingnan ni Tim ang kanyang paligid, marahang tinapik niya ang ulo nito at nagtanong, nakakaba ka ba? Napakagatlabi si Tim. Dahil nasa bagong kapaligiran siya, medyo nagdadalawang isip pa rin siya.
Mabilis siyang niyakap ni Erisa. Huwag kang mag-alala, sumunod ka na lang sa mga kapatid mo. Mas mararamdaman mong nasa bahay kapag katapos ng ilang araw. Naiintindihan ko ang nararamdaman niya. Ganyan din ako noong bata pa ako. Gusto kong mausisa tungkol sa isang bagong kapaligiran ngunit natatakot din sa parehong oras. Kahit na naging pamilyar ako sa paaralan, nararamdaman ko pa rin ang pakiramdam na iyon sa simula ng bawat bagong semestre. Ang pakiramdam na iyon ang karaniwang inuuri ng mga tao bilang homesickness. Hinatak ni Gavin ang kamay ni Tim at nagpalakas ng loob na sinabi, "Huwag kang matakot, Tim. Paprotektahan ka namin." Tumango si Tim. "Sige, sumunod ka na lang sa kanilang 5, at gagaling ka. Kung may hindi ka sigurado, maaari mo silang tanungin," dagdag ni Benjamin, sabay haplos sa ulo ni Tim. "Okay," sagot ni Tim. Tumango. Sumakit ang puso ni Erisa nang maramdaman ang pagkabalisan nito, at binigyan siya nito ng halik sa noo. Maraming bagay ang matututuhan mo sa paaralan, at maraming masasayang bagay na dapat gawin. Maaari ka ring magkaroon ng mga bagong kaibigan. Mabilis lumipad ang araw. Hindi rin ako sanay sa unang araw, Tim. Sumunod na lang ako sa iba. Hindi mo kailangang mag-alala dahil magkakasama tayong lahat. Magkaklase kami, sabay kaming pumunta sa washroom, at sabay kaming kakain. Hindi tayo maghihiwalay. Dugtong pa ni Jessie na nakabibingi habang nagsasalita at sinasaboy ng laway ang mukha ni Tim. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Sa katunayan, malumanay siyang sumagot, "Okay." Hinaplos ni Erisa ang kanyang buhok at hinakay ang mga bata patungo sa paaralan. Nakasuot ng pares ng salaming pang-araw, hinawakan ni Benjamin ang iba pang mga bata sa kanilang mga kamay at sinundan siya sa gate ng paaralan. Ilang mga magulang at mga anak ang lumingon at nagtatakang nakatingin sa kanila. Bakit bigla na lang silang nagkaanak? May nagtaka ng malakas, ang bata ay kamukha din ng iba pang 5. Nagsilang ba sila ng 5 o 6 na anak? Yung ibang bata na medyo payat ay medyo payat. Mukhang malnourished siya. Bakit hindi natin siya nakitang kasama ng iba noon? Sabi ng isa pa, nainggit ako na may isa pa silang anak. Napakamangha nilang magkaroon ng napakaraming anak ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, lumapit si Robert kasama ang mga administrador ng paaralan upang batiin sila. "Ah, Sir Graham, bakit hindi mo ipinaalam sa amin na pupunta ka?" Pinagpawisan si Robert dahil hindi niya inaasahan na ipapadala ni Benjamin ang mga bata ng ganoon kaga. Sariwa pa rin sa kanyang isipan ang pangyayari kung saan nawala ang mga bata sa paaralan, at dahil nangyari ito hindi pa gaanong katagal, nag-aalala siyang baka gusto pa ni Benjamin na ituloy ang bagay na iyon. Kakatapos ko lang ng isang team ng management staff. Kung manggugulo pa ako, baka hindi ko na rin mapanatili ang posisyon ko bilang principal. Ibaba na lang natin sila. Kahit malamig ang boses ni Benjamin, hindi siya galit. Siya rin ay nagtataglay ng isang kahangahangang aura na natural na dumating sa kanya at naging sanhi ng iba na magpasakop sa kanya ng hindi namamalayan. "Oo, syempre, Mr. Graham. This way please. Miss York." Sabi ni Robert sa magalang na tono, pag-anyaya sa kanila sa loob ng school ground. Pagkatapos batiin si Robert, sinabi ni Erisa, "Mr. William, lahat ng 6 na anak ko ay mag-aaral dito sa hinaharap, kaya natatakot akong mahirapan ka para alagaan silang mabuti." Napahinga ng maluwag si Robert sa mainit ng ngiti ni Erisa. "Huwag kang mag-alala, Miss York," agad niyang sagot habang naglalakad sa tabi nila. "Nakumpleto na ba ang lahat ng papeles?" Tanong ni Benjamin. Napaigting na naman si Robert. "Oo, tapos na ang lahat. Maaaring sundan ni Tim ang iba diretso sa silid-aralan." "Ano ang tungkol sa kanyang mga aklat-aralin?" Paalala ni Benjamin sa malalim na boses.